Ang aga nga naming nagising ni brother ngayon dahil dadayuhin namin yung isang barangay dito sa Romblon na namimigay ng isda. Oo, literal, namimigay sila ng isda dahil sa dami ba naman ng isda na napadpad doon sa lugar nila. Kaya syempre kami, mabilis pa sa alas 5, aba, ay roronda na kami papunta doon. Ba, sino bang ayaw ng libre, di ba ka? O tingnan mo at napakalinas pa ng kalsada dito sa sa bayan at wala pang masyadong tao. Bago nga kami sumigi papunta doon, magpapagasolina muna tayo dahil wala nang kalaman-laman yung aming motor. Aba, mahirap nang maglakad papunta ron. Medyo malayo-layo rin kasi ang barangay Kahimos na pupuntahan namin. At isa pa, hindi namin kabisado kung saan talagang eksaktong lugar yung namimigay ng mga isda doon. May kakilala kasi doon si brother na nagsabi sa kanya na pumunta lang siya doon para kumuha ng isda. Basta magdala lang daw kami ng lagayan. Kung gusto mo daw, malaking balde. Aba, napakabigat din namang ilagay yun sa motor ang balde. Tinatahak na nga namin yung daan papunta doon sa barangay Kahimos. At hinahanap namin kung saan yung kakilala dito ni brother. Hanap nga namin nung kakilala niya, abay napunta kami dito sa plaza. Bah, isip ko nga anong ginagawa ng mga isda dito sa plaza? Mamimiesta? Baking brother, ay na, dito lang tayo sa Romblon naliligaw pa tayong dalawa. Nagtanong nga kami, parang sure na. Sabi nung napagtanongin namin, ay doon daw, sa ibabaw pa, doon sa may Coast Guard daw, pababa. Wow, Diyos ko. Apakalayo pa pala ng babiyahiin namin Pero syempre, dahil nanonood lang kayo, shortcut ko na ang video. Medyo matarik ang daan dito, kaya ingat-ingat sa biyahe at pupunta rito. Lalo na kung ako ang kasmo na palainom ng kape at nervyoso. Ay, sa wakas, nandito na kami at nakikita ko na yung dagat. Ilang inhale, exhale din yung nalagpasan natin. Ay, nandito na tayo. Naganap nga lang kami na magandang maparkingan ng motor at hala, susugod na kami doon sa Dalampasigan. Alam ko na, natama talaga yung lugar na napuntahan namin dahil nakita ko na yung isda na nakahilata dito sa kalsada. Para makasigurado, nagtanong pa rin kami kay ate kung saan banda yung namimigay talaga ng isda dito. O yung sagot ni ate, dun! O di ibig sabihin, dun talaga sa unahan pa. Habang naglalakad kami, nadadaanan namin yung ibang residente na gumagawa ng bislat. Dinadaing nila yung mga medyo malalaki ng mga isda na piyak. Sakto nga naman to kasi medyo mainit-init na rin ang panahon ngayon at hindi na maulan. Ako tuloy nai-excite na manguha din ng isda kaya kinuha ko na kay brother yung maliit naming dalang balde. First time ko pa naman din pumunta sa mga ganito, yung namimigay ng isda. Nakaka-excite talaga. Yung bagang kumpul-kumpul na isda, tapos hahanguin mo galing dagat, tapos ilalagay mo sa balde mo. Parang nakaka-excite sa piling. Nang dumating nga kami, inabangan na kami ng kakilala ng brother at may nakahanda na ng mga isda para sa amin. Tingnan mo naman yan, yung biyaya ng dagat. Abaw, Diyos ko, napakadami talaga. Tulong-tulong nga sila sa paghila ng lambat para mamili ng medyo malalaki na ng mga piyak. Ang tawag niyan dito sa amin na isda ay piyak. Pag lumaki niyan, dugong. Uy, anong dugong? Tamban pala. Ngayong buwan, halos 2 beses nang may dumagsa na mga ganitong isda dito sa Romblon. Yung mga nakaraang linggo nga, doon sa kabilang barangay ng Sawang ata yun. Tapos ngayon, dito naman sa barangay Kahimos. Sobra talagang pinagpala ang Romblon ay hindi lang sa marble, kundi sa mga isda din. Ay, thank you Lord. Nilagyan na nga ni brother ng mga isda yung balde naming maliit at sabi ko sa kanya, tutulungan ko siya kasi pipiliin ko yung medyo malaki. Panay nga ang sabi nila sa amin na bakit daw napakaliit yung dala naming balde, pwede naman lakihan daw. Sabi nga namin, okay lang kasi nga 2 lang din naman kaming kakain nito ni brother. Si mama naman din naman nakain nito dahil may resipo lang. At isa pa, ang sabi nila, nagpapa-LBM daw itong piyak. Ewan ko lang, totoo. Okay lang mag-LBM, basta may ulam. Kaysa naman mag-LBM ka na walang ulam, o alin ang pipiliin mo. Pero habang nga kumukuha ako ng isda, naisip ko, sana nga nagdala na lang kami ng malaking balde para din naman sa mga kapitbahay namin, bibigay namin tong mga isda. Kaya nagtanong ako dun sa kakilala ni brother na baka pwede pang bumalik bukas para naman makahingi kami ng isda para sa mga kapitbahay namin. Tingnan mo yan, excite na excite ako at kumikilig-kilig pa yung mga isda Sana all na lang kinikilig. Laking bagay talaga pag ganitong mga panahon na nagdadagsaan yung mga isda, namimigay yung mga nakakahuli. Kumbaga, hindi maramot sa kapwa. Maraming salamat. Yung ibang isda dito na nakalagay sa banyera ay dadalhin daw sa ibang lugar. Hindi ko lang alam kung saang lugar to nila dadalhin kasi napakarami naman talaga ng isda. Sayang kung mamamatay lang. Kanya-kanya ang kuha na nga yung mga tao at syempre nakabantay yung mga aso. Itong aso nga halos hindi na pinapansin yung mga isda na kumikilig-kilig dyan sa Dalampasigan. Sa puntong to nga ay puno na yung balde namin at nagpasalamat na kami doon sa kakilala ni brother at sabi namin ay uuwi na kami. Sobrang happy namin dahil nakalibre kami ng isda ngayon at yung iba ay ibibigay din namin sa mga kapitbahay namin. O siya, paano? Maraming salamat sa panonood nyo. Bye!